Mga kadeway, mag-repair tayo ng electric fan ngayon at saka ituro ko paano pag troubleshoot ng electric fan, mga diagnostic, how to repair electric fan. Panoorin na lang natin ang video. Salamat. Hello mga kadeway, dito tayo sa itong Poitec DIY Electronic Technician Study ng series number 13. Paano mag-repair ng electric fan or troubleshoot. Mayroon tayong i-repair natin isang electric fan na hindi na umiikot. At sa huli mayroon tayong mga troubleshooting, individual na troubleshooting ng mga symptoms. Ano ang dapat tayong gawin? Tinatry natin yung electric fan times 10. Try natin sa 1, 2, 3. Wala siyang ipik, walang palo sa multimeter. Dapat kung palo itong konti. Meron itong resistant pag 1, 2, 3. Ito wala. I-open natin kung baka mayroong problema itong EC cord dahil marami na itong damage sa kaniyang wire. Ini para sa wifi na rin. Sulat yun. Ito muna tayo sa kaniyang EC cord. Dahil hindi pumapalo yung multimeter times 10, dapat mayroon itong reading. So 1, 2, 3. I-open muna natin yung takip sa itika. Sir, na kami 500? Wala. Pati continuity test natin yung sa line 1 at saka line 2 patungo sa switch kung wala bang putol. Talagang walang continuity yung line 1 at saka line 2 patungo sa switch. Kailangan natin na palitan ng bagong EC cord dito. Tanggalin mo lang natin yung wiring. Hindi mo ito naka solda or naka limitan ng iron. Sa electron pwede naman itong wala itong solda. Lagyan lang mo ng tape at saka i-clip mo yung EC cord. Naka-clip yung kaniyang EC cord para hindi hila yung mga wirings. So yan lang po ang problema nito, yung EC cord niya. Palitan mo lang natin. Chine-check natin yung line 1 at saka line 2. Wala nang continuity tungo sa kanyang switch. Ito lang yung linya. Palitan muna natin bago to pumunta sa kaniyang motor. Itong electric fan ay madali na ito i-troubleshoot. Hindi katulad ng electronics na marami kayong pisa na
1 at saka line 2 lang itong electric fan. Switch niya 1, 2, 3, 4. Coil niya 1, 2, 3, 4 at saka capacitor lang. Saka mayroon itong thermal fuse. Okay guys, prepare ko electric fan guys. Watch. Mostly itong electric fan na ginamitan lang natin na electrical tip. Mayroon din itong minsan yung parang plastic na iikot lang, parang mag connection sa wirings. Tayo na electric fan, electric tip. Hindi na ito kailangan ni solda pa, dapat ano lang, konekta lang sa lagyan lang tip. Para sa ating mga baguhan lang sa para itong tutorial para sa mga hindi pa kaya ng electric fan. Lagyan natin yung tip ng isang linya at tapos sa yung kabila naman pinalitan na natin yung wire easy cord nya dahil wala itong continuity patungo sa kanyang switch. Ginamitan natin ng tester times 10 lang, pwede na yun times 10 times 10 lang yung palagi ginagamit sa mga continuity, pwede yun sa buzzer. Lagyan mo lang natin ng tip pagka mag-sure ano ito na lisip at hiwalay natin yung dalawa. Ilagay natin sa may bolt na sa clip na may bolt para hindi mahila yung wire galing sa switch. Meron itong clip na may dalawang bolt. Dapat maipit yung wire kaya hindi siya mahila. Lagyan na natin ang takip. Binalik natin yung screw. Meron itong 5 screw. Tapos try natin yung bagong i-cord natin kung i-chitso na to sa number 1, 2, 3. Okay na, umiikot na yung electric fan. Madali lang nating inayos, walang problema sa itas. Dapat may umpisa tayo sa easy cord, may putol kung wala sa switch, kung napapangsin man siya din pa, kung delivery pa rin patungo na kayo sa motor din niya sa motor o sa kanyang capacitor o sa kanyang thermal fuse. Hanapin mo lang yung thermal fuse sa linya sa line 1. Nakatago lang yun sa unahin natin sa ibaba, yung isa lang ito, yung pangalawa sa itaas.
switch on, okay na. Wala nang init natin dito. Okay, tapos na natin yung electric fan. Magkuha tayo ng pag-aralan natin na electric fan sa troubleshooting. Ito yung electric fan natin na i-demo sa ating troubleshooting, paano mag-repair. Simpleng pag-diagnose ng mga trouble sa ating electric fan. Tandaan natin. First one, mahina ang ikot pag start. Pag on mo, matagal siya mag-ikot. Kailangan tulungan tayong electric fan sa mag-ikot. Kung tapos tingnan mo kung okay pa ang bouncing, wala pa ba siyang play. Wala pang play. Kung okay ang kanyang shafting kabusing, check mo natin yung kapasitor. Baka nag-change value na siya. Kung ito ang gamitin natin, minsan hindi siya accurate. Malagang mayroon tayo ng ganito capacitance meters para mabasa natin yung yung value ng kapasitor. Ito po ay 1.5 microfarad by 300 volts. Kung bumaba ba na siya sa 1.5, hindi nakabot ng 1 UF para palitan mo na ito. Basta okay yung shafting niya, walang play, basta okay yung shafting, umugong lang siya, matagal mag-ikot. Palitan mo ito, bibilis na yung ikot ng Pangalawa, pag on mo, umugong lang ito, huwag mong patagalan, baka puputok yung fuse. I-off mo na. Tingnan mo yung shafting, hawakan mo dito. Pag mayroon siyang play, maluwag na yung bushing niya dito, tanggalin mo na. Kita nyo ng bushing. Sa dito mayroong bushing ito. Mayroon ditong bushing. Pag magpalit kayo ng bushing, kami noon, pag maluwag na yung bushing niya, maluwag na dito, mayroon ng play, kailangan palitan din yung shafting niya. Dahil pag bushing lang palitan ninyo, hindi tatagal yan ng 3 buwan, ganon pa din, sira din yung shafting dahil mayroon na itong gas, mayroon na itong problema sa shafting niya. Kami dito mayroon kaming nagtitinda ng shafting na sila na mag palit dito. Mayroon itong hydraulic mag-post dito, hindi kailangan na dikdikin para baka mabawag, maano yung alignment ng shafting, iba ng ikot, magsayad na ito dito, magflexion na siya, hindi na siya iikot dahil
connection na dito. Yan lang po ang sige, ito pag sira ito, papalitan nito itong dalawa. Palitan na lang din yung shafting, meron itong gas-gas. Di rin tatagal yun, 3 buwan lang yun. Sira na din, hindi na siya ikot dahil stuck up na siya. Pangatlo. Wala, no? Ayaw na itong umikot dito. Kaya di ganun mo na ito. Kaya umikot. Ayaw na maganon. I-open mo lang dito. Meron tong gear rito. Tingnan mo kung okay pa yung mula ba ito yung sira. Pag may sira, ayan na siyang dito. Meron din isang gear rito. Tingnan mo din kung alin sa kanila ang may sira na gear. Apat. Pag yun man dito, walang ipik. Pag tinister mo ng continuity test, hindi na mag-ikot. Isa, tingnan mo lahat yung dito. Yung wire niya. Yung wire, yung switch, mag-function ba? Kung okay yung wiring doon, dito na ka sa motor. Meron man itong thermal fuse.
Piso 5, Gis. Pwede piso? Hmm. Ha? I-change ko yabi. Wala, 5-5 po na ako dali, wala piso. Minsan may pangalan. Padala, nakasulat ya. Padala piso wifi. Ito yung thermal fuse. Meron ito nakasulat na ilang parintay. Check natin sa tester times 10. Sira na ito. Okay ko pa siya palo siya, okay ba? Sira na ito. Huwag mong idirekta pag sira na yung fuse. Petan mo na yun ng bago. Delikado pag i-direct mo. Kami noon, pag mga technician, gamitan lang namin ng dalawang dalawang standard wire ito. Pagka ng dalawa i-jump mo dito. Kung na ito abisable, kailangan palitan ng bago. Hindi to basta-basta masira pag walang problema dito. Putok ito dahil pag mahirap na sa ito, iinit yung motor. Pag mainit na yung motor, pag umabot na sa kaniyang temperature ito, putok ito, mag-cut yung linya, hindi na ikot. Katapos mapalit yan, check mo yung kanyang bossing, pagka nag-stack up na, lagyan mo ng engine oil or para yung ikutin, para hindi na puputok yung fuse. Ano po ang karamihang problema ng electric fan? Kung sunog ito, palitan ng bago, pa-rewind. Check mo ng wiring patungo dito kung may putol o iba pa. At madali lang i-troubleshoot yung electric fan. Yan lang po, madali lang po ang mga troubleshooting ng electric fan. Yan lang po karamihan sa masira ng electric fan. At salamat sa panonood. Sana may kundi tayong natutunan sa ating video ngayon.